Yan, so tayo po mga kapatid ay babalik na sa atin pong naiwan na pag-aaral noong January. Kung hindi ako nagkakamali, ano ho, at yung nyo pang natatandaan, ang huling lesson natin sa ating pong series ng 1689, chapter 17 ay tungkol sa pagpapanatili ng mga banal. So ngayon pong araw na ito, tayo ay dadako at magkapatuloy sa pag-aaral natin sa 1689 Baptist Confession of Faith at tayo ay nasa chapter 18. So ginawa po natin bakit medyo mahaba yung ating naging break dito kasi nag-start tayo noong I think February tayo nagsimula, late January. Nag-start tayo na pag-aralan natin yung mga tanda ng malusog na miyembro ng iglesia to give way doon sa mga bagong dating nating mga miyembro. We do not expect na abutin to ng 6 na buwan kasi ang nangyari po ay binago ko yung karamihan ng laman ng ating lecture na yon so that yung mga nakarinig na ay may matutunang bago at para dun sa mga bagong miyembro ay malaman nila kung ano yung mga tungkulin. So ngayon po, magbabalik ko tayo doon sa ating original na series na kung saan ay ating pong pinag-aaralan, which is ang 1689 Baptist Confession of Faith. And again, just to remind, ang 1689 Baptist Confession of Faith ay ang kapahayagan ng ating pananampalataya. So bilang isang Reformed Baptist, naniniwala tayo na mahalaga na merong kapahayagan ng pananampalataya ang isang iglesia para magabayan tayo, matulungan tayo na mas maintindihan natin yung mga pananampalataya na tinatayo ng ating iglesia. Napatunayan na rin ito sa kasaysayan na ang 1689 Baptist Confession of Faith ay isang tested, mapagkatiwalaang kabuuan ng mga pananampalataya, especially natin mga Reformed Baptist. Now, niliwanag ko po sa inyo na ang 1689 Baptist Confession of Faith ay hindi kapantay na otoridad ng ating iglesia na katulad ng Biblia. O hindi siya katulad ng kapantay ng Biblia sa otoridad ng pananampalataya. Bagkus, ito ay tumutulong lamang para mas ma-define yung ating pananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi ito infallible. May mga bagay marahil tayo mga pag-aralan dito na hindi natin ganun tinanggap. Hindi tayo full subscription. Ang ibig sabihin yung lahat kasi meron dito na hindi natin tinanggap, especially kapag natalakay natin yung patungkol sa Papa. Minimal lang naman yon, ano ho? Kasi nung ang confession ay ginawa, naniniwala sila ng Antichrist ay ang Papa. So we do not believe that. Kaya sinabi natin substantial, hindi po tayo complete in a sense na lahat ng bagay ay tinanggap natin dito sa ating confession. Merong ilang mga bagay na ating pong hindi masyadong, merong ilang mga bagay na hindi nating tinanggap. Ngayon po, ganun pa man, ay napakahalaga na makita natin na ito ay malaking tulong para ma-define yung ating mga paniniwala, especially sa mga topic na ating pong tinatalakay. So ngayon po, we will have chapter 18 at ito ay tungkol sa kasiguruhan ng kaligtasan. So pinamagatan natin una, ang kasiguruhan ng kaligtasan ay maaring malaman. Basahin natin ng sabay-sabay, chapter 18, paragraph 1. Ready? Read. 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 18, paragraph 1. Bagamat ang pansamansalang mga pananampalataya at iba pang mga taong hindi na ipanganak na muli ay maaaring dayain ang kanilang mga sarili ng lisyang mga pag-asa at makalamang mga akala na sila ay nasa pabor ng Diyos at nasa kalagayan ng kaligtasan. Ang pag-asa nilang yaon ay maglalaho. Ngunit ang mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus at dapat na umiibig sa Kanya ay nagsisikap na lumakad ng may mabuting budhi sa Kanyang harapan ay maaaring makatiyak ng lubos na sila ay nasa katayuan ng biyaya at maaaring magalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi sila mapapahiya sa pagsang-ayon. So dito, tatalakayin natin ito. By the way, ang eksaktong pinanggalingan ng kabanatang ito ay ang Savoy Declaration of Faith ng Congregationalists at ito po ay kapareho ng nilalaman ng Westminster Confession of Faith ng mga Presbyterian. Ang ibig sabihin,
tayo ay merong parehas na paniniwala ng mga naunang mga Reformed churches. Dito po ay itinuturo o mahalagang itinuturo ng Panginoong Hesus ang patungkol sa kahalagahan ng kaluluwa ng isang tao, especially in Matthew 16:28 at 26, na ano daw ba ang ipapalit natin sa ating buhay. At napakahalaga ng isang tao ay matutunan na handang isuko ang lahat upang makamtan ang buhay na walang hanggan in Matthew chapter 5 verse 30. Ang ibig sabihin nito, lahat ng kung meron mang pinakamahalaga sa mundong ito, pinakamahalaga ang ating kaligtasan. Now, napakahalaga na maunawaan natin ang kasiguruhan ng kaligtasan o katiyakan ng kaligtasan dahil magiging mabigat para sa isang Kristiyano na hindi niya matiyak kung siya ba ay ligtas at magiging mahirap din sa kanya yung hintayin niya yung paghukom tapos sa kanya lamang malalaman na siya pala ay mananampalataya o hindi. Kumbaga, mahirap para sa atin na at the end of the day, tsaka mo lang malalaman. Kung walang katiyakan ng kaligtasan, magiging imposible na maranasan natin yung tunay na kagalakan ng kapanatagan ng buhay dito sa lupa. Magiging gaya lamang tayo ng iba na nagbabaka sakali na kapag tayo ay namatay ay sa langit pupunta. Kaya naman dahil napakahalaga nito, hindi po itinago ng banal na kasulatan ang mga katotohanan patungkol dito na siya nating pag-aaralan ngayong umaga. Pero pansinin muna natin ito mga kapatid na bagamat ang pangunahing layunin nitong chapter 1 ay ipahayag na ang mga tunay na mananampalataya ay maaaring magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan sa buhay na ito, nagsisimula ito sa pagkilala sa isang katotohanan ng kapanganiban ng maling katiyakan. Meron pong binanggit dito ng mga pansamantalang pananampalataya at iba pang mga hindi muling isinilang o yung tinatawag nating mga unregenerate na mga tao. Ano ba yung tinutukoy dito ng confession ng mga may pansamantalang pananampalataya? Ito po yung may pananampalataya sila pero hindi nakapagliligtas ang kanilang pananampalataya. Yung pansamantalang pananampalataya, ito'y tumutukoy primarily sa mga hindi tunay na mananampalataya. At sa Biblia, marami tayong makikita ng halimbawa ng mga tao na mayroong pansamantalang pananampalataya, kaya hindi nila taglay yung nakapagliligtas sa pananampalataya. Ang meron lamang sila ay pansamantalang pananampalataya. Magbibigay ako sa inyo ng 4 na halimbawa. Una, ang 3 uri ng lupa. Yung 3 uri ng lupa doon sa talinhaga ng mag-aasik, yung bumagsak sa daan, sa batuhan at sa tinikan. Ito po ay mga tao na may pansamantalang pananampalataya, tumanggap ng salita ng Diyos, subalit agad din nawala, nag-ugat pero hindi lumalim, nabuhay pero hindi nagpatuloy at hindi namunga. So sa Luke chapter 8 verse 13 and 14 at mga iba pa mga talata, pinapakita nito na hindi sila mga tunay na mananampalataya. Kung maalala niyo rin po si Simon na manggagaway, the sorcerer, siya po yung isa sa mga unang tumugon sa pangangaral ni Felipe, ngunit kalaunan, napatunayan na hindi rin tunay ang kanyang kaligtasan. Siguro alam din natin yung story in John chapter 6, na kung saan maraming mga alagad ang sumunod sa Panginoong Hesus nung sila ay nakaranas kumain ng tinapay, nakakita sila ng maraming himala, pero nung ang Panginoong Hesus ay nagpaliwanag na ng patungkol sa kaligtasan, itong mga taong ito ay mga tumalikod at hindi na nagpatuloy. At syempre, ang pinakakilang halimbawa natin dito si Judas. Nakasama ng Panginoong Hesus, nakasama ng mga alagad, pero at the end of the day, ay kanya pong ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus at napatunayang hindi siya totoong mananampalataya. So, ito yung katunayan sa Biblia na may mga tao na hindi tunay ang pananampalataya. Ang tawag natin dito, pansamantalang pananampalataya. Ito yung sinabi ng confession. Pero, may iba pang mga uri ng maling pananampalataya bukod po doon sa pansamantalang pananampalataya. At ano po yun? Ito yung mga taong may intelektual na kaalaman sa Ebanghelyo, sumang-ayon sa katotohanan nito, ngunit walang tunay na pagtitiwala kay tunay na pagsisisi
at pagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. So ito yung mga tao, intellectually, they know the gospel, but there is no fruit ng repentance sa kanilang buhay. Tandaan natin ito na ang kaalaman sa Ebanghelyo at pagsang-ayon sa doktrina dito ay hindi sapat para maligtas. Ang kailangan, ang isang tao ay nagkaroon ng tunay na pagsisisi, nagkaroon ng tunay na pananampalataya, nagkaroon ng pagtalikod sa kanyang mga kasalanan, at tunay na nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Ang ibig sabihin, hindi sapat na alam mo lang yung kahulugan ng kaligtasan, kundi naging totoo ito sa iyo. Kaya, ang pananampalatayang hindi nagkaroon ng tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay hindi tunay na pananampalataya. So ang goal natin kapag nangangaral tayo ng Ebanghelyo is not just to inform people. Ang goal natin dito is ito ay maging totoo sa kanila. Kailangan naintindihan nila ng mabuti at may pagbabago sa kanilang buhay. Mamaya sa ating interview, tatanong natin yan. Kung meron silang alam sa gospel at kung ano yung binago ng Diyos sa kanilang buhay para mapatunayan nila yung kanilang pananampalataya. So, ang mga may pansamantalang pananampalataya ay merong maling katiyakan. So, walang tunay na katiyakan kapag pansamantala lamang ang pananampalataya. So, ang tanong sa atin, paano nagkakaroon ng maling katiyakan? Bakit ba nagkakaroon ng maling katiyakan ng kaligtasan? Meron dalawang sagot. Sa pamagitan ng panlilinlang ng sarili at ng mga nagtuturo. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng maling katiyakan. Una, makikita natin na ang mga pinuno ng mga Hudyo noon ay may katiyakan ng kanang kaligtasan, pero ito ay ang totoo ay wala. Ang ibig sabihin, itong mga Hudyo na ito, dahil nga sa kanilang masugid na pagsunod sa batas ni Moses, inaakala nila na sila ay totoong mananampalataya at siguradong pumunta sa langit. But in reality, hindi naman. Dahil ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Moses. Ganon din, ang ibang mga iglesia ay nagtuturo din ng kasiguruhan ng kaligtasan, pero hindi dahil ikaw ay merong kasiguruhan ng kaligtasan, ay talagang totoo na ikaw ay merong kaligtasan. Dahil pwede kang papaniwalain na ikaw ay may kasiguruhan ng kaligtasan pero hindi totoo. For example, ang Iglesia ni Cristo, okay, naniniwala sila na kapag member ka ng INC, ikaw ay ligtas. So ang belief nila, sure sila sa langit. Pero in reality, hindi. Dahil ang kaligtasan ay hindi nakabase sa pagiging miyembro ng isang iglesia. Ganon din yung mga Jehovah's Witnesses. Yung American Revivalism. Yung American Revivalism, ito yung tinatawag nating easy believism, yung pinapasunod sa panalangin, pagkatapos mong pasunurin sa panalangin, sasabihin mo ligtas na, kahit wala namang malalim ng pagkaunawa ng kaligtasan, pero dahil nga sila sumunod sa panalangin, ay kinukumbinsi mo siya na sila ay ligtas na. So ito ay nagbubunga ng maling katiyakan ng kaligtasan dahil sa mga pagtuturo ng ibang tao. Pero ito ho yung mabigat na paalaala. Ang pandaraya sa sarili, ang isa sa pinakamasaklap na uri ng panlilinlang. Ano yung pinakamahirap? Yung dayain ka, hindi lamang noong mga tao sa labas, kundi kapag dinaya ka ng iyong sarili. Pansinin niyo yung Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Galatians chapter 6 verse 3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya'y walang kabuluhan, ay dinadaya ang kanyang sarili. So itong pinakamahirap, yung dayain mo yung sarili mo, papaniwalain mo ang sarili mo na ikaw ay ligtas kahit wala ka nakikitang mga ebidensya ng kaligtasan. Ito ha, ang isang tao na nadaya ng iba, may pag-asa pa. Kasi pwede mo pang turuan. Pero yung isang taong nadaya ang kanyang sarili, yun ang mahirap. Kasi mahirap mong papaniwalain yung sarili na nagkakamali siya. So talagang mas mahirap kung kumbaga yung mga tao na napapaniwala mo na siya ay ligtas, mas mahirap siyang akayin sa katotohanan. Pero mayroon namang
biyaya ang Panginoon. Kaya lang, yun nga po, dahil pag nadaya tayo ng ating sarili, mas nagiging mahirap tayo sa pagtugon natin sa Ebanghelyo. Ngayon, kung merong may maling katiyakan, may mga nagtuturo din na imposible ang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Merong nagtuturo ng katiyakan pero wala naman tunay na katiyakan, pero merong nagsasabi, imposible yan. Number 1 dyan, yung Roman Catholic. Sa kanilang Council of Trent, Session 5, Canon 15 at Chapter 9. Pakinggan nyo ang sabi ng Chapter 9, against the vain confidence of heretics. Sabi nila, walang sino man ang maaaring makaalam na may katiyakan ng pananampalataya na hindi maaaring magkamali, na siya ay nasa biyaya ng Diyos. Sabi daw ng Roman Catholic, walang maaaring makaalam na ikaw ay may katiyakan ng kaligtasan. Sabi ng Canon 5 on justification, kung ang sino man ay nagsasabi na ang isang tao ay pinanganak na muli at inaring matuwid, ay kinakailangang maniwala na siya ay tiyak na kabilang sa mga itinakda sa kaligtasan o predestined, sumpain siya. Kung ikaw daw ay naniniwala na ikaw ay pinatawad na at ikaw ay sigurado na sa buhay na walang hanggan, ikaw daw ay sumpain. Yan ang paniniwala ng Roman Catholic. Ibig sabihin sa kanila, imposible, hindi mo dapat ituro na may katiyakan ng kaligtasan. Para sa kanila, nakakamit lamang yung kasiguruhan ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga espesyal na kapahayagan ng mga piniling banal. Ang ibig sabihin nila, ito ay bihirang-bihira lamang na nagkakaroon ka ng espesyal na kamalayan sa katiyakan ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan lamang daw ng mga espesyal na pahayag ng mga banal. Bakit kaya hindi tinuturing tinuturo ng Roman Catholic Church ang pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Iniisip kasi nila na kapag nakatiyakan ng kaligtasan, magtutulak ito para sa kayabangan at walang pag-iingat na pamumuhay. Kasi pag sigurado ka ng ikaw ay sa langit pupunta, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. So yung daw assurance of salvation, nagiging license to sin. Pero sa pagtanggi sa posibilidad ng katiyakan, ang nangyayari ngayon, napapanatili ng Roman Catholic ang kapangyarihan ng mga pari sa konsensya ng mga walang alam. Paano yun? Kasi kung wala silang kasiguruhan ng kaligtasan, pwede silang magpatuloy sa kanilang mga doktrina na nanlilin lang sa mga miyembro. Sabi ni Robert Lewis Daphne, na isang kilalang Reformed theologian noong 19th century, sabi nila, regarding sa ginagawa ng Roman Catholic, ginawa nilang pagkakakitaan ang kanilang mga absolusyon, misa at indulhensya. So dahil nga walang kasiguran ng kaligtasan, nagiging pinagkakakitaan nila yung pagpapamisa sa patay, yung pananalangin sa patay, at saka yung indulhensya, yung nagbabayad ka para sa kaligtasan ng mga tao. Ibig sabihin, kaya pala hindi tinuturo to ng Roman Catholic, nakikinabang sila. Kasi kung ligtas ka na nga naman, halimbawa, namatay ka na, at ikaw ay diretsong langit, ba't kailangan ng misa? Kung ikaw pala pag namatay, diretso ka na ng langit, bakit pa ipagpipray ang patay? So, ituro mo, hindi sigurado ang kaligtasan para may magpadasal at saka may indulhensya para kumita sa simbahan. Okay? Pangalawa, kung merong Roman Catholic, meron din namang mga evangelical churches. Binigyan ko to ng pangalan ayon din sa mga reference natin. By the way, 4 na aklat ang reference ko dito, 4 na confession of faith with their commentaries. Ang aking ginamit dito. Now, ayon sa ilang Armenian evangelical churches, ano yung binabanggit nating Armenian evangelical, charismatic, again, Pentecostal, mga born-again churches, mga prosperity gospel, mga Eastern Orthodox, nagtuturo sila na ang isang tao maaaring maligtas ngayon, ngunit maaaring mawala ang kaligtasan bukas. Oo, pwede kang maligtas ngayon, pero maaaring bukas hindi ka ligtas. Paano nangyari yon? Kapag nakakasunod ka sa lahat ng utos ng Diyos at namatay ka, ligtas ka. Pero pag ikaw ay namatay at ikaw ay namatay sa panahong hindi ka sumusunod sa Diyos at hindi ka matapat sa church, hindi ka tulong ligtas.
Yan ang belief ng mga ganitong uri ng mananampalataya o sabihin nating mga churches. Nagtuturo sila na merong kaligtasan pero wala itong ganap na kasiguruhan. Hindi ka maaaring maging ligtas hanggang sa wakas. Ngayon, ano yung mga biblical na katunayan na ang kasiguruhan ng kaligtasan ay posible? Una, tandaan ninyo, posible sa isang tunay na mananampalataya ang magkaroon ng ganap na katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kasulatan. Yung mga pilosopo nagsasabi, wala naman nakakaalam kung sa langit ka pupunta hanggat hindi ka namamatay. Hindi po totoo yun. Kahit hindi ka papatay, pwede mo malaman kung saan ka pupunta. Sa anong paraan? Pamamagitan ng biblical na mga katotohanan. Babasa lang po ko sa inyo ng ilang mga talata, pero nakalagay po sa screen natin yung mga talata na yan. Job 19 verse 25-26, yung may underline lang babasahin ko. Nalalaman ko na tinubos ako ng aking manunubos. Kung sabi ni Job. 2 Timothy 4:6-8, buhat ngayon ay natatanan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Then yung last words, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga umiibig sa kanyang pagkapakita. 2 Timothy 1:12, natitiyak ko na siya'y makapangyarihang mag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yon. Romans 8:16, ang Espiritu rin nagpatotoo kasama ng kanyang Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Romans 8:38-39, ay yung may underline, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. 1 John 3:14, nalalaman natin na tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kasama na po dyan yung mga verses pa ng 1 John 5:19, Hebrews 6:11, 2 Peter 1:10, 1 John chapter 5, verse 13. So dito po, sa napakaraming mga talata na ito, ipinapakita na merong katiyakan ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, pwede tayo na makasiguro ng katiyakan ng kaligtasan. So, ang tanong natin ngayon, saan ba nanggagaling yung katiyakan ng kasiguruhan ng kaligtasan? So, basahin uli natin, 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 18, paragraph 2. Ready? Read. 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 18, paragraph 2. Ang katiyakang ito, so ito mga kapatid, tandaan natin na ang tunay na katiyakan ng kaligtasan ay hindi daw isang posibilidad lamang. Hindi daw ito isang malabong pag-asa. Bagkus, ito ay isang matibay na katiyakan na hindi hahantong sa pagkabigo. Ang ibig sabihin, kailangan maintindihan natin na ang kaligtasan natin sigurado talaga. Hindi yung umaasa ako, baka lamang. Hindi ito baka, hindi siguro, kundi sinigurado ng Diyos sa magitan ng kanyang salita, sa magitan ng mga katotohanan na nangyari sa kasaysayan, ang ating kaligtasan. Kaya dito sa confession, merong 3 haligi na kailangan nating matutunan na siyang nagpapatibay ng katiyakan ng ating kaligtasan. Una, ang Ebanghelyo ay nagpapahayag ng ganap na gawa ng Panginoong Yesus. Bakit tayo nakasigurado na ang ating kaligtasan ay sigurado? Dahil tinapos na ito ng Panginoong Yesus. Ang kanyang ginawa ay tapos na. Kaya when Christ said, it is finished, ang ibig sabihin nun, tapos na.
Natapos niya na ang ating kaligtasan. Sinigurado niya na ang ating kaligtasan. Ang kanyang pagliligtas ay ganap na. Ang ibig sabihin noon, wala nang idaragdag sa kanyang ginawa para tayong maligtas pa. Tapos na po yun. Kumpleto na yon. At ang kanyang dugo ay naguhugas ng lahat ng kasalanan upang ang mananampalataya ay maging walang dungis sa harap ng Diyos. Ang hinugasan ng Panginoon na hindi lang kaunti, hindi lang yung kasalanan natin noon, kundi yung kasalanan natin noon, ngayon at sa inaarap. Tayo ay inaring ganap na sa harapan ng hukuman ng Diyos. Tayo pinawalang sala na sa magitan ng dugo ni Kristo. Pangalawa, ang bunga bilang ebidensya ay mahalaga sa katiyakan. So ito rin dapat nating tingnan. Kailangan merong ebidensya para masabi nating tunay ang ating kaligtasan. At mamaya, yan din ang ating gagawin sa mga interviewin natin. Itatanong natin sa kanila, ano na naging bunga ng kaligtasan sa iyong buhay. So kailangan, kung meron pong kaligtasan, may bunga yan. Pagsunod sa kalooban ng Diyos at nakikita sa kanila yung bunga ng Espiritu. Sabi ng Matthew 7:16, sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, merong bunga ang banal na Espiritu. Ano yun? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuod, kandahang loob, kabutihan, pagtatapat. So ang ibig sabihin nito, binibigyan din mismo ng Biblia na ang bunga ay isang tiyak na patunay ng pagbabago ng buhay. Ito yung taliwas doon sa ating binanggit kanina na pansamantalang pananampalataya, may intellectual knowledge about the salvation, but there is no fruit sa buhay nila. Alam nila yung patungkol sa Ebanghelyo pero walang pagbabago ng buhay. Tuloy, maraming mga pagkakataon sa mga Bible study, ganyan ang inyong makikita. Tanungin nyo sila kung kilala si Kristo, sabihin nila oo. Tanungin mo sila kung anong ginawa ni Kristo, alam nilang says ay namatay. Nilibing at muling nabuhay para bayaran ng kasalanan ng tao. Pero walang dating sa kanila yon. Hindi yun nagdadala ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang ibig sabihin, hindi tunay yung kanilang paniniwala sa Ebanghelyo. Kasi walang ebidensya ng bunga. At pangatlo, ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo sa mga mananampalataya na sila'y mga anak ng Diyos. Napakahalagang talata, Romans 8:15 and 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang kayo'y muling matakot, kundi tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupop na dahil dito matawag tayo ng Aba, Ama. Ang espiritu rin na nagpatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos. So ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin na tayo ay anak ng Diyos. So ang patotoo ng banal na espiritu ang isa sa mahalagang nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. Pero meron akong gustong ipaalala sa inyo mga kapatid. At dapat niyong tandaan, ang tatlong haliging ito ay kailangang magkakasama. Inseparable itong tatlong ito. Dapat laging nakikita ito sa buhay ng isang tao. Mapanganib yung isang tao na umasa lamang sa isa o dalawa lamang. Kailangan matanggap niya, kumbaga maranasan niya itong tatlong ito para ma-enjoy niya yung kasiguruhan ng kaligtasan. Halimbawa, merong isa na umaasa lamang sa damdamin o prompting ng banal na espiritu. Parang ang sinasabi niya, sabi ng banal na espiritu, ligtas na ako. Tapos, kulang naman yung bunga ng pananampalataya, walang pagbabago. Alam niya lang, pero walang pagbabago. Kulang po yun. Meron din naman, nakikita lamang niya yung pagbabago ng kanyang buhay. Pero hindi niya nakikita yung katotohanan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Maaari kasing mangyari na kaya ka lang nagbago kasi gusto mo lamang magbago. Legalismo ang nangyari. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti kasi gusto mo lang mabago ang sarili mo. Hindi dahil sa paggawa ng Diyos. Kasi ganito, posible na ang isang tao na umaattend dito, halimbawa, sabihin nila, ako'y na-attend na sa baptist, kailangan ko na magbago. Ang naging dahilan ng iyong pagbabago dahil nag-a-attend ka dito. Ang dahilan ng iyong pagbabago ay dahil member ka ng church na ito. Hindi ang naging dahilan ng pagbabago mo ay ang Panginoong Jesucristo.
Now, meron din naman na hindi pa lubusang naunawaan at na may paliwanag kung papaano gumawa sa kanyang buhay ang banal na espiritu. Ibig sabihin talagang may mga, ito actually, isa ito sa pinaka medyo mahirap o matagal bago lubusan mong maintindihan. May mga pagkakataong hindi mo kayang may paliwanag agad. Ngayon, kapag ganito, maaring totoo na iyong pananampalataya, hindi ka pa lamang lumalago. Kaya minsan, wala kang tibay sa pananampalataya sa kasiguruhan. So, ang payo sa inyo mga kapatid, sikapin ninyo na maranasan at makita ang tatlong haliging ito upang mas maging matibay ang paniniwala sa katiyakan ng kaligtasan. Paano nyo gagawin yon? Gamitin nyo yung mga paraan ng biyaya. Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo ng panambahan, pakikinig ng pangangaral, baptism, Lord's Supper, church discipline. Itong mga paraan ito ng biyaya ng Diyos ay dapat mong gamitin para mapatatag ang iyong paniniwala sa kasiguruhan ng kaligtasan. So ang tanong, paano naman natin nalalaman ang kaligtasan natin ay talagang panghabang buhay? Paano natin nalalaman na hindi talaga ito nawawala sa bandang huli? O sige, ganito. Sa sarili ko, pinaniwalaan ko, may katiyakan ng kaligtasan. Pero ano yung katiyakan na talagang tiyak yung katiyakan? Nakuha nyo? Naniniwala ko may katiyakan ng kaligtasan. Pero paano ako makakapaniwala na tiyak na may katiyakan ng kaligtasan? Ang sagot, dahil sa doktrina ng pananatili ng mga banal. Or because of the doctrine of the perseverance of the saints. Ang ibig sabihin, itinuturo ng Biblia na ang Diyos mismo ang nangako na kanyang iingatan ang lahat ng tunay na sumampalataya sa kanya hanggang wakas. Ang pinangahawakan mo ng katiyakan ng kaligtasan ay hindi yung paniniwala mo lamang, kundi yung sinabi mismo ng Diyos sa kanyang salita. Halimbawa, napakaganda ng talata, John 10:28-29. Ang ibinibigay at binibigyan ko sila ng buhay ng walang hanggan at hindi sila kailanman mapapahamak. Hindi sila maaagaw ng sino man mula sa aking kamay. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa akin ay higit sa lahat at walang sino man na makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng Ama. So yung assurance of your salvation ay ang sinabi mismo ng Panginoon. Kaya ang isang totoong mananampalataya, hindi nawawala ang kaligtasan dahil ito ay hawak ng Diyos. Filipos chapter 1 verse 6, ako'y may lubos na pagkatiwala na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siya rin magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. So merong pagtitiyak ng mga mananampalataya ay may katiyakan ng kaligtasan ngayon at maaaring magkaroon ng katiyakan na sila ay mananatiling ligtas hanggang sa walang hanggan. So ang katiyakan ng kaligtasan mo hindi lamang habang nasa lupa. Ang katiyakan ng kaligtasan ay sa walang hanggan. Kaya ang mga Kristiyano ay merong kapayapaan na kahit siya ay makaranas ng kamatayan sa lupa, merong buhay na walang hanggan sa langit. So may tanong ako sa inyo mga kapatid. Kayo ba talaga ay meron ng malalim, matatag na kumpiyansa na kapag kayo ay kinuha ng Diyos, kayo ay sa langit talaga pupunta? Gaano kalalim na at katibay na ang inyong kumpiyansa? Ito ba ay hindi na kayang dalhin ng bagyo? Ito ba ay hindi na kayang matinag sa lindol? Gaano kalalim ang ugat ng inyong paniniwalang ito? Kung kapatid, kung hindi ka pa ganong kalalim, ang payo ko sa iyo, palalimin mo. Sikapin mong maging mas malalim ka. Hanapin mo yung biyaya ng Diyos para mas maging malalim ang paniniwala mo tungkol dito. At kung ito naman ay siguradong-sigurado ka na, magpasalamat ka. Dahil alam mong hindi ikaw may hawak niyan, kundi ang Diyos. At bilang muli, ang bunga ng tunay na katiyakan ay kapakumbabaan at kabanalan. So, pinapasubalian natin yung paniniwala ng Roman Catholic na kaya hindi daw
Hindi dapat ituro yung kasiguran ng kaligtasan kasi magiging bulagsak ang pamumuhay mo, magiging lisensya sa paggawa ng kasalanan. Kapatid, hindi ganyan ang itinuturo ng banal na kasulatan at ng ating kapahayagan. Makikita nyo dito na napakahalagang pinunto at binigyan diin ng ating kapahayagan ang bunga ng tunay na katiyakan ng kaligtasan ay hindi kayabangan o kapabayaan, kundi kapakumbabaan at lalong paglakad sa kabanalan. So kapag ikaw ay tiyak na sa kaligtasan, ang bunga niyan dapat mas maging mababa ka at mas maging banal ka. Bakit? Dahil sa katiyakan ng kaligtasan, alam mo makakapiling ka ng Panginoon. Kaya dapat naghahanda ka ng buhay na nakaayon sa Panginoon. So ang sino mang may tunay na pag-asa kay Kristo ay kusang naghahangad na mabuhay na may katwiran at kabanalan. Naghahangad ka na mabuhay ng banal kasi alam mong ikaw ay na kay Kristo na. So bilang mga hamon ng mga talata, 1 John chapter 3 verse 2 and verse 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa mahahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y makikita nating gaya ng kanyang sarili. Ito yung hamon sa atin. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay ano daw po? Naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So ikaw ay nakakaroon ng paglilinis, ng pagsasaayos ng iyong buhay. At isa pang mas maliwanag na talata, verse 9, at ito'y galing po sa salin ng ESV, walang sino man na ipinanganak ng Diyos ang patuloy na nagkakasala. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa Kanya at hindi siya maaaring mamuhay sa kasalanan sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. So ang isang tunay na tiyak sa kaligtasan ay hindi magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. So yan po ang first part ng ating lesson patungkol sa kasiguruhan ng kaligtasan. Is there any question